Mapagpalang araw, ano po, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Ayan. Ang ating pong pag-aaralan ay tungkol po sa Kapaskuhan. Ayan. Kapag tumutungtong po yung panahon ng bear month kung tawagin, September, October, November, December, January. Yan ay masayang panahon sa bansang Pilipinas, sa mga Pilipino sa buong mundo. Ayon sa kasaysayan, ang pinakamatagal na celebrant ng Christmas ay walang iba kundi ang mga Pilipino. Napakaganda. Sipin nyo, pagtungtong ng bear month, makakarinig ka na ng mga hawitin mga pamasko. Ano po? Mga hawiting pamasko. Kahit anong hirap ng buhay, sa totoo lang, ang tao po masaya kapag tumutugtog na po yung mga bear month. Especially, yung mga nagtitinda ng mga Christmas decoration. Round the clock. Wala po silang tigil, kakagagawa. Especially po ngayon sa Pampanga. Nung nakaraang buwan po, ang dami na po, nagsimula na po yung mga parol. Iba't ibang sukat, iba't ibang laki. Ang gaganda! Makikita nyo po yan sa gitna ng kalsada o doon sa tulay sa Angeles. Maging sa Pampanga man din po. San Fernando. Yan. Sapagkat ang Pampanga ay capital of the Lantern of the Philippines. Diyan po dinadaos yung paligsahan ng mga parol na malalaki po ang gaganda ng kanilang mga gawa sa May Paskuhan Village. Ano po? Yan. Magpapatugtog tayo ng Christmas song. Sa YouTube. Oh, YouTube. Yan po. Pamaskong awitin.
Merry Christmas! Maligayang Pasko, kaibigan! Great love! Napakasaya po ng Pasko. Ako po mula nung bata ako, nakita ko po sa probinsya namin. Kapag dumarating na po ang Kapaskuhan, habang lumalaki ako, nakikita ko po ang tao, napakasaya nila. Kahit may hirap ang buhay, di po ba? Masaya ang tao. Kahit ano pang sekta ng iyong reliyon, hindi ka man naniniwala sa Pasko o naniniwala ka sa Pasko, masaya talaga ang Pasko. Bakit po? Bakit masaya pag Pasko? Ang Pasko ay parang reunion ng mga magkakamag-anak. Yung nasa abroad, uuwi sila to celebrate Christmas with their families and relatives. Yung iba naman, sila po yung pumupunta sa abroad to meet their families and friends sa abroad. Doon sila magdiriwang ng Kapaskuhan. Masaya ang Pasko. Pero sa mga reliyong hindi naniniwala sa Pasko, ito'y mapagbalat kayo po sila. Bakit ko sinabing mapagbalat kayo sila? Nakikita ko po ang natural. Nagdiriwang ang mga tao na may Pasko. Ang sabi nila, wala namang Pasko sa Biblia. Ang ginagamit nilang batayan ay ang Biblia. Kung ganun po pala, kung walang Pasko sa Biblia, bakit yung mga kasama ninyo sa inyong mga simbahan ay umingi sila ng mga regalo or tumatanggap sila ng mga Christmas gift? Yung iba naman nakikikain sa kanilang mga kaibigan na mga nagse-celebrate ng Christmas. Nagpapalit na sila ng regalo. Hindi ba mapagbalat kayo ang mga yan?
kunwari ang sabi ng kanilang reliyon, wala tayong Pasko. Pero makita mo yung kanilang mga alipores, nakikipamasko sa ibang mga tao na merong Paskong pagdiriwang. Minsan po, sa aming pangangaroling ng gabi na magpapasko po, meron pong isang tahanan na nakatingin yung mga bata habang nag-ahawitan po yung kasama ko doon sa kabilang bahay naman. Ang sabi nung nasa bahay, yung matanda sa kanila, ay pasok kayo! Pasok kayo! Sinara po yung bintana at yung pintuhan. Kumatok ako, ayaw nilang buksan yung pinto. Napagalaman ko po sila, wala silang Pasko. Pagkatapos lumayo po ako ng kaunti, nagtago ako. Maya't maya binuksan po nila yung pinto at saka bintana. Sila po ay nakikisaya sa mga nangangaroling ng mga kasama ko. At ang sabi ko, bigla kong binulaga sila. Aha! Akala ko ba walang Pasko sa inyo? Ba't ngayon? Tuwan-tawa kayo sa mga nangangaroling. Biglang sara na naman ang bintana at ang pintuhan ng kanilang bahay. Sabi ko, wag nyo na pong isara. Hindi ko naman kayo tatapatan upang karolingan. Ayan nyo yung mga bata, mag-enjoy sila. Marinig nila ang mga masayang awitin patungkol sa Kapaskuhan na ito. Sabi ko po doon sa mas matanda sa kanila. Kasi po, reliyon silang walang Pasko. Yan. Nagtataka naman ako sa kanila. Wala daw Pasko. Pero bakit kapag ikaw ay empleyado, tumatanggap ka ng regalo mula sa opisina? Sa iyong mga kasamahan, naghahanap buhay. Nagkakaroon kayo ng exchange gift dahil Pasko. Pag walang Pasko, wala namang exchange gift eh. Nakikipag-exchange gift sila. Kaya inaamon ko minsan na sabi ko sa kanila, kung totoong walang Pasko sa inyo, di sana, huwag kayong sasali sa mga Christmas party ng inyong kumpanya. Huwag kayong tatanggap ng mga Christmas gift mula sa inyong kapwa-empleyado. At higit sa lahat, huwag niyong tatanggapin yung Christmas bonus or 13-month bonus. Bakit? Wala kayong Pasko eh. Merong nangatwiran. Yun ay batas na ginawa sa panahon ni Marcos, ng matandang Marcos. Executive order, yung Christmas bonus. Kaya dapat kong tanggapin. Wala ka nga Pasko eh. Patunayan mo na wala kang Pasko, huwag mong tatanggapin yung Christmas bonus o anumang bonuses na ibibigay sa iyo ng management. Kasi wala kang Pasko. Yan. Hindi na po siya makasalita. Bakit? Aba naman. Anong mararamdaman mo kung nagbibigay ng mga Christmas gift at pagkatapos na sa isang sulok ka, hindi ka man lang makakibo, hindi ka man makabati ng Merry Christmas! Hindi mo man mabati ang iyong mga kasamahan na maligayang Kapaskuhan para kang isang robot sa isang sulok. Mga artificial na tao po ito. Kaya nakikita ko, sabi nga ng mga Katoliko, ang lalakas nila lumamon. Hindi ako may sabi niyan. Yung mga Katoliko. Nakikipamasko sila, ang lakas kumain. Gusto nila, meron pa silang take out. Yan. Kaya, kaya kayo mga, ano man po ang reliyon niyo,
magipamasko na lang kayo. At sabihin nyo sa mga leader ninyo, Merry Christmas! Ayan. Ayon po sa Biblia, ano po ba ang salitang Christmas? Kung meron po kayong dictionary, kahit anong dictionary, Tagalog, English, or purong English, ang meaning po ng Christmas ay Christ's birth. Pasko, ka-meaning niya ay kapanganakan ni Jesus. Ayon po sa Galatia 4:4, ganito ang nakasulat tayo kay Apostol San Pablo. Magnifying glass. Ngunit, nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sino yung anak ng Diyos? Jesus. Na isinilang ng isang babae. Sino yung babae? Maria. At namuhay sa ilalim ng kautusan. 5. Upang palayahin ng mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo may tuturing ng mga anak ng Diyos. Yan. Anong nakalagay? Ngunit na sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinugo. Sino ang kanyang anak? Sinong anak? Si Jesus. Ano pa? Si Jesus. Dito naman po sa 1:3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Ibinigay. Sino yung ibinigay? The one and only child. Kaisa-isang anak. Sino? Si Jesus. Ang tawag po dito ng ibang mga nagtuturo ng Biblia, tayo po ang niregaluhan ng Diyos. Ang regalo niya ay si Jesus. Bakit po? Lahat ng tao po ay nagkasala sa Diyos. Wala pong hindi nagkasala. Kaya pag sinabi mong wala kang kasalanan, kaibigan, ito ang para sa iyo. Noong araw po, meron akong nakausap yung hipag ko. Ang sabi niya, wala naman akong kasalanan. Kita nyo po, no? Meron palang mga taong nagdideklara ng walang kasalanan. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan. Ayon sa kanya. Katulad siya ni Jesus na walang kasalanan. Pero sinungaling yon. Basahin ko po. Sa unang Juan, ganito po ang nakatala. Unang Juan 1:8. Kung sinasabing nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Verse 10. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Yan. Kapag ang isang tao magsabi na wala siyang kasalanan, anong sabi ni Juan? Dinadaya mo ang iyong sarili. Ano pa? Ginagawa mo sinungaling ang Diyos. Ano pa? Wala sa iyo ang salita ng Diyos.
kapag sinabi mong wala kang kasalanan. Kaya nga po binigay si Jesus. Yan ang problema natin. Hindi natin kayang bayaran sa Diyos ang ating kasalanan. Kaya isinugo ang Kristo. Ang Kristo. Isinugo na pinanganak naman ng babae, ang tawag ay Jesus. Jesus. Dito po ang nakalagay sa Mateo 16. Basahin ko po. Ayan, binubuklat lang natin ang Biblia. Dahan-dahan, baka naman mapunit. Mateo 16:13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? 14. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan ba na taga-bautismo? Sabi naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. 15. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot sa 16 po, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yan. Yung Kristo, anak ng Diyos na buhay, yun ang sinugo niya doon sa Galatia 4:4. Saan niya sinugo? Dito. Sa ating mundo. Mga taong makasalanan. Sinugo sa atin. Amen. Anong gawin natin? Ang sabi sa 1:3:16, sampalatayanan natin si Jesus. Sumampalataya tayo kay Jesus. What for? Para sa ating kapatawaran ng ating kasalanan. Gawa. Ganito po ang sabi ni Jesus. Gawa. Babasahin ko po. Basahin ko po. Mula sa 12. Iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Sabi ni Pablo, taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pare. 13. Nang katanghalian tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko, Aring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig nagsasabi sa wikang Hebreyo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinaguhusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan para mong sinisipa ang matulis na bagay. 15. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si Jesus na iyong inuusig. 16. Tumayo ka. Nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong mga Hudyo, gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Yung 1:16, binigay si Jesus kay sa isang anak na bugtong na anak ng Diyos, si Jesus. Upang sampalatayanan natin. Ang sabi ni Jesus, sa kanilang pananampalataya, ulitin ko verse 18.
At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawari sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Ayon. Yun lang po ang solusyon para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Sapagkat ang lahat ng tao, sabi ni Apostol Pablo, ay nagkasala sa Diyos. So anong dapat natin gawin, kaibigan? Maniwala tayo sa Pasko. Ang meaning ng Pasko, ano? Binigyan po tayo ng ano? Binigyan po tayo ng Jesus, ng Diyos. Yung Kristo, anak ng Diyos na buhay sa langit, isinugo sa atin, tayong mga taong makasalanan, nang ipinanganak ni Maria, ang tawag sa kanya, Jesus. At ang Jesus na ito, siya po ang tagapagligtas natin. Tayong mga sumasampalataya sa kanya. Sa ating pananampalataya kay Jesus, ang sabi mismo ng ating Panginoong Jesus, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan. Amen. Ngayon, tao po ba ang Jesus na ito? Hindi po. Anak siya ng Diyos na buhay. Pag sinabi mong tao si Jesus, lalabas tao ang Diyos sa langit. Ginugulo mo na ang sulat sa Biblia. Hindi po ganon ang Biblia. Anak siya ng Diyos. Kung anak siya ng Diyos, naturalmente, siya po ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Parang ako, parang kayo nanonood ng video. Kayo po ay tao. Mapalalaki ka man, mapababae ka. Nang magsibing po ang ating mga magulang, sila po ay gumawa ng bata sa pamamagitan ng honeymoon kung tawagin. At tayo ang naging bunga. Pero si Jesus po, hindi siya bunga ng tao. Wala pong similya, walang similya si Maria at Jose na nagsama upang maging Jesus. Yan po. Sapagkat bago pa siya pakasalan ni Jose, si Maria po ay nagdadalang tao na. Paano mo sasabihin ngayon na si Jesus ay tao? Hindi po, nagkakamali kayo dyan. Huwag niyo pong lokohin ng mga tao, ang inyong sarili at ang mga tao. Ano po? Hindi po gano'n na nakasulat sa Biblia. Ang dami pong talata ng Biblia, bakit selective lang kayo? Ang tanong, ba't kayo nananatiling selective? Bakit hindi nyo basahin buo ang Biblia? Ito po. Mateo 18. 1:18. Ito ang naganap ng ipinanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nagdadalang tao siya. Pinagbubuntis niya po ang Jesus sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Yung bang Espiritu Santo, tao yon? Hindi po. Espiritu siya. Kayo naman makukulit to. Kung may pilit ninyo, may pilit ninyo. Si Jesus daw, tao, hindi Diyos, kailanman. Wala pa kayong Pasko, pero ang hilig nyo magipamasko. Kaya tuloy, nakikita kayo ng mga Katoliko, na sabi ng Katoliko, ang lakas nyong kumain. Pagkatapos gusto nyo, meron pang take out. So maliwanag po, ano? Hindi siya nagmula sa similya ng tao. Kaya hindi po tao, nagdadalang tao na siya bago siya pakasalan ni Jose. Ngayon, dito po sa 24, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel
ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. 25. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Amen! Hindi sinipingan ni Jose si Maria. Ibig sabihin, walang honeymoon na nangyari sa kanilang dalawa. Paano nyo ngayon sasabihin, ang diwa ng Pasko ay tao si Jesus? Nagkakamali ka, kaibigan. Hindi ganyan ang Biblia. Huwag kayong gumawa ng inyong sariling kwento. Huwag kayong gumawa. Magbasa kayo. Magbasa kayo. At magbasa kayo. Huwag kayong umuuto-uto sa inyong mga ministro. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na iniatid mo ngayon sa amin, sa kalagitnaan namin. Nawa, ikaw ang nakakasiyasat ng puso't isip ng tao, buksan mo ang mga puso nila. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong Merry Christmas. Bye-bye.